Part 4 na to guys. Ngayon, pag-usapan natin yung letter of intent o minsan tinatawag ding letter of explanation. Kasi alam ko, marami sa inyo ang talagang nai-stuck dito lalo na kung first time yung gumawa nito. Hi guys! It's Angela, an international student here in Canada. So, ang letter of intent, ito yung sarili mong sulat kung saan ipapaliwanag mo sa immigration officer kung bakit ka mag-aaral sa Canada, bakit ang programa na ito ang napili mo, at bakit ikaw ang dapat bigyan ng pagkakataon. Sa totoo lang, malaki ang epekto nito sa approval kaya hindi mo dapat baliwalain ito. Ngayon, sa pagkakaalam ko, mahirap talagang simulan nito lalo na kung first time mo. Iba-iba rin ang makikita mo sa online dahil may mga applicant na gumagawa ng sarili nilang letters at may mga naghahanap din ng sample letters na pwedeng pagpasihan. At yun din ang ginawa ko. So based sa research ko, ito yung dapat laman ng letter mo. Una, bakit mo pinili ang program o yung course at bakit ang school na ito? Dapat may clear connection ka sa background or career goals mo. Pangalawa, financial readiness mo. Paano ka makakabayad ng tuition at magsusurvive dito sa Canada? Pangatlo, home ties mo. Anong dahilan para bumalik ka sa Pilipinas pagkatapos? Halimbawa na lang ng pamilya, property, o career plans after ng program mo. At syempre yung panghuli, yung buong journey mo. Bakit ngayon ka nag-decide na magpunta ng Canada at ano-ano ang mga ginagawa mo para maging handa ka sa pag-aaral mo. Sa case ko, DIY talaga yung letter ko dahil sariling kwento ko ito, walang kopya at super genuine talaga siya. Usually kasi ang importante dito ay yung sarili mong salita ang lalabas, hindi gawa-gawa lang. Ito ay dapat totoo at kaya mong panindigan at syempre, kaya mong mag-provide ng proofs. Ngayon, kung medyo hirap kayong magsimula, pwede naman kayong gumamit ng AI tools. Pero syempre, huwag kayong totally na umasa lang sa AI para magawa yung buong letter. Ang tamang gamit dito ay ikaw mismo ang magsulat ng totoong kwento. And then, gamitin mo na lang ang AI para ayusin ang grammar, ang pagkakasunod-sunod ng ideas, at para makita mo rin kung may mga posible bang red flags sa mga sinabi mo. Halimbawa na lang kung may mga part diba na hindi malinaw o parang may kulang sa mga explanation mo. May isa pa ring option. Pwede kayong magpagawa ng letter. Isa sa maire-recommend ko ay base sa sarili kong experience. Ito ay ang asignaturas. Dahil noong na-refuse yung unang attempt ng partner ko sa open work permit, kumuha kami ng template galing sa kanila. Pero ang importante dito na kahit magpagawa kayo ng template ay dapat ikaw pa rin ang gagawa ng final touch. Sila ay guide lang at ikaw pa rin ang dapat sumulat ng totoo at genuine na letter of intent mo. Siyempre, hindi pwedeng sila lang basta ang bahala sa buong laman yan. In short, kahit AI or services pa yan, make sure na basahin mo pa din ng paulit-ulit para masigurado mo na walang naliligaw na kwento. So ayun, kung DIY, AI-assisted o may tumulong sa template mo, ang importante talaga, ikaw pa rin ang bumubuo ng totoong kwento mo. Huwag kalimutan, genuine dapat lahat. Part 5 na sa susunod guys. And kung may questions kayo, comment nyo lang at pipilitin kong sagutin para makatulong din ako sa inyo. Thank you for watching! Bye!